Loko talaga si DeAndre Ayton. Pinahirapan pa niya si Luka Doncic sa game winner na yon. Kung tutuusin, secured na sana ng Lakers ang panalo matapos ang ginawang block ni Ayton kay Jokic. Kaso hindi niya kinuha ang bola at hinayaan lang itong ma-out of bounds. Dahilan para bumalik sa Denver ang possession under 23 seconds. Alam naman natin na naitabla ng Denver ang score, buti na lang to the rescue si Luka. Kung nagkataon na natalo ang Lakers, si Ayton sana ang sisisihin ngayon ng mga Lakers fans. Samantala manghang-mangha naman si JJ Redick sa dive na ginawa ni LeBron James kanina sa kanilang laro. Ito nga ang mga sinabi ni JJ Redick. I told him after the game, I said it in 23 years of watching you play in the NBA and the 3 years I watched you play in high school, I never saw you make a full out extension dive like that. And he said, "You're right, I've never done that." It's awesome. I know he'll feel that tomorrow. That's a winning play. Sa edad na 40 years old ay patuloy pa ring pinapakita ni LeBron James kung bakit siya isa sa pinaka-dominant at pinaka-respetadong player sa kasaysayan ng National Basketball Association. Hindi lamang sa scoring or playmaking nag-i-excel si LeBron kundi pati sa hustles na tulad ng pag-dive para sa bola para lamang makatulong sa kanyang team na manalo. Ipinapakita lamang nito na kahit gaano na siya katagal sa liga ay hindi pa rin nawawala ang kanyang competitive spirit at kagustuhang manalo sa bawat laro. Sa edad na halos karamihan ng players ay matagal nang retirado ay patuloy pa ring lumalaban si LeBron sa pinakamataas na antas ng basketball. Samantala, grabe naman ang mga numero ni Luka Doncic. All-star numbers talaga ang ginagawa niya sa huling 5 laro. Kanina nga ay triple-double na naman ang naitala ng nasabing superstar sa panalo nila kontra Denver Nuggets. Gumawa siya ng 30 points, 11 rebounds at 13 assists. Pero kahit na malalaki ang numerong ginagawa niya sa bawat laro, ay malayo pa rin siya sa ranking ng MVP ladder. Nasa pang-4 na pwesto lang kasi si Luka sa likod ni Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama at Nikola Jokic. Kaya kung gusto talaga ni Luka na iuwi ang MVP ngayong season, kailangan niyang maghalimaw pa sa bawat laro at kunin halos lahat ng panalo sa natitira nilang games sa regular season. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? May pag-asa pa ba si Luka na masungkit ang MVP ngayong 2026? Samantala, mukhang hahayaan ng Los Angeles Lakers na umalis sa free agency si Rui Hachimura. Alam naman natin na nasa huling season na si Rui sa kanyang kontrata sa Lakers at magiging restricted free agent na ito ngayong summer. Maganda naman ang mga numero ni Hachimura ngayong season kung saan may average siyang 11 points, 3 rebounds at meron ding solid na 44% shooting sa 3. Pero mukhang naghahanap na ng posibleng kapalit ang Lakers para sa kanyang posisyon. Isa sa mga nakikita nilang pwedeng ipalit ay ang veteranong power forward na si Harrison Barnes. Malaking tulong si Barnes dahil sa kanyang experience lalo na sa playoffs. Isa rin siyang dating NBA champion matapos niyang manalo ng titulo kasama ang Golden State Warriors noong 2015 NBA Finals. Bukod sa karanasan ay kilala rin si Barnes sa kanyang versatility. Kaya niyang maglaro sa parehong forward positions at mahusay din siya sa depensa laban sa malalaking wings ng kalaban. Maganda rin ang spacing na naibibigay niya sa opensa dahil sa kanyang 3-point shooting. Kaya nitong magbukas ng driving lanes para sa mga star ng Lakers at makakatulong din siya sa ball movement ng koponan. Ngayong season ay may average siyang 10 points, 2 rebounds at 2 assists per game at meron pang solid na 37% shooting sa 3. Kung sakaling kunin siya ng Lakers sa free agency, posible siyang alukan ng kontrata na nasa 2 hanggang 3 taon na may halagang humigit kumulang 25 hanggang 30 milyong dolyar depende sa magiging galaw ng salary cap. Kung mangyari ito ay posibleng maging mahalagang rotation player si Barnes para sa Lakers lalo na pagdating ng playoffs. Sa tingin nyo mga idol, magandang kapalit ba si Harrison Barnes kay Rui Hachimura sa Lakers? Hitting, plus a foul. You to keep doing is putting him on the perimeter, which is Miles Turner is having a difficult time keeping up. Barnes all over. He is just shooting lights out all season. I mean, there's not a lot of arc on this shot either, so there's not a lot of margin for error as a result.